Good morning and Merry Christmas. Alam niyo po kung bakit sa kabila ng mahirap nating sitwasyon, may kasayahan pa rin tayong nararanasan. Dahil po iyon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya tayo pong lahat ay magpasalamat. Sama-sama po tayong sumamba at makinig ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Aming Diyos, aming Ama, dakila at makapangyarihan ka po sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na ibinibigay mo po sa amin, sa pagpapala at pag-iingat mo po sa aming pamilya. Kami po ay umaamin na kung wala ka sa aming mga buhay, wala po kaming magagawa. Sa oras na ito, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit, hinihingi ng tawad ang mga kasalanang aming nagawa sa isip at salita. Sinadya man namin o hindi. Nagalit man kami sa aming kapwa na inis, hindi man kami nakapagpatawad, nakapanghusga man kami, at nagkasala man kami sa aming pamilya. Ito, Panginoon, ay hadlang upang hindi mo matugon ang aming mga kahilingan. Siyasatin mo po ang aming mga puso. Ikaw po ang may sabi sa 1 John 1:9, kung patuloy namin ihahayag ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal na patatawarin at lilinisin mo kami sa lahat ng aming mga kalikuan. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa iyong pagpapatawad. Salamat sa iyong paglilinis. Sa oras na ito, kami po ay malayang makakapakinig ng iyong mensahe na ihahatid ng aming pastor. Patuloy po ikaw ang siyang maitaas at maparangalan. Nawa po makapagbigay kami ng oras sa iyo. At alisin mo po ang kawalan ng interes sa pakikinig ng iyong salita. Patuloy, Lord, na maunawaan namin ang ituturo mo sa amin sa umagang ito at magawa namin ang iyong kalooban kung ano ang dapat namin gawin bilang isang mananampalataya. Mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok na aming kakaharapin sa buhay na ito. Patuloy namin matanggap ang iyong mga biyaya, maging pinansyal, spiritual, physical at emosyonal na pangailangan. Salamat, Ama, patuloy kaming tumatag at malapit sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa mataas at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa ating pagsamba sa umagang ito. Patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay.
Diyos, kita'y laging purihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, oh Diyos. Dakila ka, oh Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Purihin po ang ating Diyos sa umagang ito, sa pribileyo na tayo malayang makasamba sa ating Diyos na buhay, Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sama-sama po tayo sumamba sa ating Diyos, paghahayag ng papuri, pagpapasalamat. Sama-sama po tayo magpasimula sa panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba, at inuwalhati ka namin. Salamat po, O Diyos, sa bagong buhay. Salamat sa isang taong pangangasiwa mo sa buhay namin, patnubay at gabay. Salamat sa malayang pagsamba. Ang dalangin namin, samahan mo po kami. Bigyan mo kami ng unawa at karunungan mula sa iyo. At ikaw po ang magturo sa amin sa ikararangal ng iyong pangalan. Maraming po salamat sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Muli, isang magandang umaga po sa lahat. Tayo po muli ay sasamba sa ating Diyos na buhay, Diyos na dakila. At ang ating pong pagbubulayan sa umaga pong ito ay sulat po ni Apostol Pablo para sa ating mga kapatid sa Iglesia po ng Pilipos. At babasahin ko po ang mga talata, Pilipos chapter 3 verse 12 hanggang 14. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Na tinutukoy po ni Apostol Pablo.
Hindi sa nakamtam ko na ang mga bagay na ito, hindi na napaiganap na. Ngunit sinisikap kong makamtam ang gantimpalang sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pinalalagay na kami ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang ninilimot ko ang nakaraan ay sinisikap na marating ang layunin ng nais na makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo ng buhay na nasa langit. Purihin po ang salita ng Diyos. Mula po sa mga talatang ito, nilagyan ko po ng topic ang ating pag-uusapan. Ang nilagay ko po na ating pag-uusapan ay New Year of Challenge. Hamon ng bagong taon. Ilang araw na lang ay 2021 na. At 9 na buwan na po halos tayo sa pandemya. At wala pa rin tayong nakikita anumang sabihin natin hanggang kailan ang pandemic na ito. Kapag pasok ng taon, ang mga balita ngayon ay lalo pong hindi ata maganda. Ang lumalaganap na pandemic. Ang balita po sa atin ng gobyerno, ang ibang bansa ay meron pong lumabas na bagong uri ng COVID-19 na mabilis makahawa sa Europe, sa Africa. At ang balita nila sa atin ngayon ay meron na rin pong dito sa Hong Kong na 2 taon na galing sa Europe. At napakabilis. Kaya kung titignan na po natin ang kalagayan po ng mundo, paano natin naharapin ang hamon ng taong papasok sa atin lahat? Ano po ba ang mga plano natin gagawin sa taong ito? Pero lahat tayo, ang magaganda dito sa atin sa Pilipinas, sunod tayo sa protocol, sa face shield, at maging sa face mask. Kaya lang, merong ilan tayong mga kababayan sa social distancing, hindi ho talaga nakakatugon. Pero ito magandang harapin po natin ngayon. Paano natin naharapin ang hamon ng taon 2021? Para sa atin lahat. At mula po dito, sa binanggit po ni Apostol Pablo sa mga kapatiran sa pananampalataya sa Iglesia po ng Pilipos, titignan po natin ang kailangan natin gawin sa hamong ito sa year 2021. At napakaganda na tayo din po ay naghahanda sa hamong ito. Ano yung inisip natin gawin noong taong 2020? Kalahati ang buwan pa lang ng Marso, wala na tayo talagang nagawa. Nagplano ng marami ng Disyembre, Enero, pagdating ng Marso, baaliwala lahat yan pagdating ng Marso. Kasi nga, paraan ito ng Diyos ako naniniwala. Kung hanggang saan tayo tatanaw sa plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya pag-usapan po natin, paano natin naharapin ang bagong taon 2021. Ano ang kailangan natin tignan at gawin sa hamong ito? Ang una po, pag-usapan natin na mabilis. Ang sabi po dyan sa verse 12, hindi sa nakamtam ko na mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong kanta ng gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Ito yung pahayag ni Pablo. Bakit siya tinawag ng Panginoong Jesus? At ang isang maganda makita natin ay pinakikita lang po dito sa pagharap natin sa year 2021. Ang una pong pag-usapan natin, dapat sa atin lahat, a life purpose, ang buhay na may layunin. Mabibilang po ang gumikilos sa buhay natin na mayroon layunin. Maaari sa panahon ngayon, natuto tayo sa nangyari, pero kailangan natin ito. Masabi po sa verse 13 ni Apostol Pablo, sinisikap na marating ang layunin na nais kong makamtan.
Ito ang tunay na nais ni Pablo. Sa buhay niya, meron siyang layunin. At dapat tayong lahat, nakita natin ang kalagayan ng buong paligid. Tumingin tayo sa isang buhay na may layunin. Sa kalagayan natin ito, sa pandemic na ito. Sa kalagayan po nila Apostol Pablo, hindi ho pandemic, kundi marami pong against sa kanilang pananampalataya. Kaya nagsikap sila na sa buhay, sa pagharap sa mundong ito, una dapat meron kang layunin sa buhay na ito. Dapat maging malinaw sa atin yung gagawin, ano yung layunin natin. Tulad ng sinabi niya rin po sa iglesia sa Corinto. Sabi po ng Apostol Pablo, sa unang Corinto, chapter 9, sa verse 24, alam ninyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo o kamkamit ninyo ang gantimpala. Sa verse 26 po, yan din po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 26. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Ibig lang po sabihin ni Pablo, o ni Apostol Pablo sa bawat sa atin, sa pagharap natin sa taong ito. Nung maaaring meron tayo, pero sabi niya dito hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. Kahit masyadong mahirap ang buhay, sabi ng iba, talaga mabigat ang banta ng mundo. Pero meron siyang katiyakan at tumatakbo siya kung saan siya paroroon. At yun po isang maganda sa buhay natin. At dito, involved po yung pananampalataya at pagsunod. At yung pong paghahayag ni Pablo sa mga talatang binasa natin, kapahayagan po yun ng kanyang pananampalataya. Sa layunin niya at sa pananampalataya niya, magaganap ito. Kaya ang pananampalataya po kailangan talaga ito para matupad ang layunin sa buhay. Hindi pwedeng bahala na. Kasalalay po dito yung pananampalataya natin. At yan po ang isang napakahalaga sa buhay natin lahat. Ang sabi po ng Biblia sa Hebreo 11 verse 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yung layunin, wala pa yun Pero pagka nananampalataya tayo, magtiwala tayo. Nandun Ito yung layunin natin. Kahabahagi po yung pagtitiwala At yung paggawa, ang tawag dyan ay pagsunod. At yan po isang mahalaga. Hindi lamang po ang pananampalataya, maging ang pagsunod. Sabi po sa Pilipos chapter 2 verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Tutulong sigurado ang Diyos sa atin Basta't nakita ng Diyos yung pananampalataya natin sa Kanya. Manampalataya tayo. Ang Diyos mismo ang kikilos sa inyo, sa atin lahat upang naisin natin isagawa ang kanyang kalooban. Andun po yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagkahiwalay ang kalooban natin sa kalooban ng Diyos sa buhay natin, mahirap tayo magtagumpay doon sa iniisip natin layunin. Kaya sa taong ito, magsimula tayo. Hindi tayo ng tulong sa Diyos, alamin natin yung layunin natin talaga. Dapat very clear yung goal o layunin natin sa buhay. Dapat may layunin tayo at magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos at sumunod sa Kanya. Yan ang unang kailangan natin lahat. Kahit sinong tao, ano man ang kalagayan niya sa buhay. Ay kalawa po, life discipline, ang buhay na may pagdidisiplina. At ito po ang kulang ng maraming tao talaga, ang disiplina. Ang sabi po ni Apostol Pablo, sa binasa po natin sa verse 13, mga kapatid, hindi ko pinalalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang ninilimot ko ang nakaraan, sinisikap ko marating ang layon na nais kong makamtan. Ito isang maganda kay Pablo. Sabi niya, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Ninilimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layon kamtan. Ibig sabihin,
sa takbo ng buhay nito, sa harapang ito ng Diyos, sa galaw ng mundong ito, sa hamon darating sa ito, ang unang hakbang, sabi niya, dapat nililimot natin yung nakaraan. Kay tagumpayan, kay kabiguan, dapat kinakalimutan. Ito yung inaharap natin. Walang assurance yung nakaraan taon, tagumpay tayo, susunod, tagumpay uli. Walang kasiguruhan. Basta tang mahalaga, limutin, lumakad ulit tayo. Kung nagdidisiplin tayo ng araw ng 50%, dagdagan natin. At ang involved dito, yung pagsunod at patient. At yun ang mahalaga. Unang-una, kailangan yung layunin, yung pananampalataya at obedience. Ngayon naman sa pangalawa, obedience and patient. Ibig ko pong sabihin, napakahalaga nito. Yung pagsunod at pagtsatsaga. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 9 verse 25, ang lahat ng manglalaro ay nagsasanay na may disiplina sa lahat ng bagay upang makamit ang isang gantimpalang panandalian. Sabing ganun po dito. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Iniisip natin yung mahabang panahon na layunin matupad sa atin. Ang kailangan natin dyan, disiplina. Sabi niya po dito sa verse 27, subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayon hindi ako makaalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Ibig sabihin sa paligsahan, kailangan talaga ang disiplina. At sa disiplina, kailangan yung patient. Pag sinabi kong patient, ability to wait, pagpapasensya, pagtsatsaga, lalo sa laban ng mundo ngayon. Ang hirap po ng laban natin pare-pare ito sa pandemic na ito. Pero kailangan natin po yung pagpapasensya, pagtsatsaga sa buhay na ito. Huwag tayong maiinip. Huwag tayong maiinip. Wala naman palaro ang walang natatalo eh. Dito na halimbawa ni Apostol Pablo, sa layunin sa buhay, kailangan yung disiplina. At pag disiplina, kailangan din yung disiplina yung sariling katawan. At ang tinitignan natin, hindi ngayon lang. Makakita tayo magandang pasinimula, sabihin natin sa January, magandang pasinimula, 2 buwan na. Hindi ganoon, dapat pang habang panahon ng pagtanaw natin. Ina-establish natin. Marami tayong kilalang mahusay na manlalaro. Alam mo natin ng mga players sa ngayon, hindi ho ba sa gano'n ang ginagawa nila? Grabe. Talaga maraming bawal sa pagdidisiplina. At yung sabihin po natin yung kailangan po natin pagdidisiplina, hindi lamang yung sabihin natin pasensya, pagtsatsaga, at saka yung self-control. Kailangan natin ito pare-pareho. Para sa pagharap natin sa taong ito, makapagsimula tayo na unti-unti may tagumpay sa tulong ng Diyos. Sabi ni Pablo sa unang Korinto chapter 9 sa verse 27, subalit sinasanay ko at sinusupil ko ang aking katawan upang sa gayon hindi ako makaalis sa paligsahan. Ibig sabihin po ni Paul dito, pagka hindi natin dinisiplina, mataalis tayo sa paligsahan. Ang paligsahan dito sa mundong ito, pagka hindi ka marunong magpaigil sa sarili mo o tayo, siguradong hindi tayo magtatagumpay sa kalagayan ng mundo. At yan po isang mahalaga sa buhay natin ngayon. Pansinin niyo po, ang pagpipigil sa sarili, ang boksingero, ang basketballista, ang player ng track and field, lahat yan, ang training yan, hindi basta. Pero wala naman tumatagal na player na nagtatagumpay. Ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo, yung takbuhin natin sa buhay na ito sa mundong ito hanggang sa paggarap natin sa Diyos, naging matagumpay tayo. Sabihin natin, kumpara sa mundo lang to, habang nabubuhay, taglay-taglay natin yung tagumpay. Malaking bagay yun.
Ang kailangan natin, patient and self-control. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro, chapter 1, verse 5 and 6, dahil dito, sikapin niyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Ang inyong kabutihan, ang kaalaman. Ang inyong kaalaman ay ang pagpipigil sa sarili. Ang inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan, ang pagiging makadiyos. So ito po yung maganda Pinakikita ni Apostol Pedro. Ang isang may disiplina, sinisikap niya. May pananampalataya ka, kailangan mong magdisiplina. Ano yung kailangan? Yung kabutihan. Paano ka magkakaroon ng kabutihan? Pagka nagkaroon ka ng kabutihan, kakaroon ka ng kaalaman. Pagka nagkaroon ka ng kaalaman, malalaman mo paano ka magkakaroon ng paglaban sa sarili. Ang tawag nga po doon, pagpipigil sa sarili sa panahon ngayon. Lalo sa panahon ngayon. Bawal talaga ang 18 taon pababa na lumabas. Bawal ang matanda na 65 pataas o 66 pataas lumabas. Maliban na lang kung mayroong mga talagang pangailangan. At dito, pagpipigil ang kailangan dito. Ang kailangan dito, self-control. Sa panahon natin, paano natin magagawa ito? Sabi niya, dahil dito, sikapin niyo idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Saan ka kukuha ng kaalaman ng karunungan? Magbukas ka ng Biblia bilang isang Kristiyano. Paano ka nagdidisiplina? Magbasa ng Biblia. Paano ka nagdidisiplina para manalangin? Paano mo dinidisiplina na makasamba ka sa Diyos? Nakakalungkot. Spiritual parang madali, pero physical Pagka hindi tayo madisiplina, pwede tayong mahawa ng sakit. Ang masakit nito, baka tayo magkasakit tayo, makahawa rin tayo. At lalo ngayon, mataas ang COVID-19. At iba pa rin ang epekto nito, mabilis makahawa. Yan po ang laban ng mundo. Sa isang taon, di pa rin natin alam. Marami pa rin kami, hindi nakakapagbukas ng simbahan. Kasi nga, susunod ka sa protocol ng gobyerno Dahil ang sabi ng Biblia, ay galang mo rin ng gobyerno Ang pamamahala ay galing sa Diyos. Ang sumuway sa pamahala ay sumuway sa Diyos. Bilang isang mga mananampalataya, irespeto natin ang ating gobyerno. At kailangan dyan, disiplina ay bahagi ito ng pagsunod. Kaya bilang isang nangangarap, ito pong pangalawang kailangan natin. A clear, sabihin po natin, sa buhay natin lahat, malinaw na malinaw dapat sa atin lahat ito. Na kailangan may malinaw na tayo, a clear purpose in life, a clear in mind, a life discipline. Ang pangatlo po, tandaan po natin, life focus. Dapat may disiplina sa buhay upang maganap ang layunin sa buhay nating ito. Mahirap po matupad. Tandaan po natin, mahirap matupad ang layunin sa buhay kung wala tayong disiplina. Ganyan po, maraming taong manglalaro. Ganon din ang buhay ng maraming taong umunlad, nagdisiplina, bago nagtagumpay. At hindi lamang doon, life focus. Ang sabi po ni Apostol Pablo, sa binasa po natin sa Filipos, sa verse 14, mahalaga po kasi alam natin yung verse Basahin ko po talata sa Filipos 3:14. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang kantaan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ang focus na pinag-uusapan natin ay dito pa lang sa mundo. Pero kasama po dapat yan, yung focus natin sa langit din. Kasi gusto ko po makita natin
Yung buhay dito sa lupa, pansamantala. Lahat tayo dito lilipas. Lahat na kung ano meron tayo mawawala. Pero yung buhay, lalaban yung paghahanda sa taon 2020, dapat hanggang sa paggarap sa langit. Kasama yung pamumuhay na tama. Para tayo magtagumpay. Pero sabi po dito ni Paul, ni Pablo, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ito po, makita po natin. Sa ibang salin po ng Biblia, nagpapatuloy sa Tagalog. Yung ibang salin po, nagpupunyagi. Marapat, nakatuon ang ating buhay sa layunin. Focus talaga tayo. Marapat na focus ang buhay natin sa layunin ng Diyos. Hindi lamang nagdidisiplina. Kasi minsan pabago-bago ang gusto natin gawin. Dapat focus tayo. Pagka hindi ganon ang mangyayari, mawawala tayo sa alignment o doon sa gusto natin mangyari. Kailangan focus. Paano magaganap po ito? Una, trust in God. Tangi ang Diyos ang pwedeng tumulong sa atin. Walang ibang makakatulong sa atin para magtagumpay sa harapin po natin hamon ng mundo sa susunod na taon. Kailangan natin yung lubos na pagtitiwala sa Diyos. Ano sabi ng Panginoon Jesus? Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso't kaluluwa, isipan at lakas. Lahat naman ang nagsasabi, mahal niya ang Diyos. Pero yung magtiwala sa Diyos, ibang usapan po yun. Ibang usapan po yun. Kailangan magtiwala ka na ilayunin mo sa buhay. Tutulungan ka ng Diyos. Magaganap ito. Yung pong una. Number 1 po yan. Hanggat hindi tayo nagtitiwala, mahirap mangyari. Kung sa sarili natin gagawin, talaga hindi tayo magtatagumpay. Tangi ang Diyos lang ang pwedeng tumulong sa atin lahat. Wala hong iba. Lahat ang tutulong sa atin may limitasyon. Ang Diyos ay walang limitasyon sa kanyang pagtulong sa bawat isa sa atin. Hindi lamang po pagtitiwala, determinasyon ang kailangan po natin. Matupad ang ating layunin na mayroon disiplina, ang life focus, kailangan yung determinasyon, matibay na hangad o pagsisikap at para matupad yung mga layunin sa buhay. At dito nakapaloob dito po yung abilidad, yung ability o kakayanan. Hindi po pwedeng nag-focus ka, nakatayo ka lang. Utos ka lang na utos. Hindi. Bagamat yung pag-utos ay isang uri ng bigay ng Diyos na kapasidad, na kakayanan ng tao. Pero ganun pa man, dapat kumilos tayo. Nakapaloob dito yung mga abilidad. Lahat ng tao mayroong kanya-kanyang abilidad. Gamitin natin. Gamitin natin lahat. Pagka hindi ho natin gagamitin yan, para lang tayong baka isang kahoy na nilagay sa gitna ng dagat, tinatangay-tangay lang ng anod. Kailangan po natin yung pagtitiwala, determinasyon sa buhay. Pag sinabi kong determinasyon, matibay na hangad. Matupad yung layunin sa buhay. Kahit maraming banta, maraming panganib, nandun yun talaga. Nagtiwala ka, nandun yung katatagan natin. Pagsisikap. Naniniwala po ako magaganap natin ito sa tulong ng Diyos. Ang kailangan po, ulitin ko po, matibay na hangad o pagsisikap. At nakapaloob dito yung abilidad ng bawat isa sa buhay. At ang pangatlo, yung persistent, yung patuloy na katatagan. Hindi lang basta matatag ka ngayon, bukas hindi. Patuloy yan dahil may hamon ng buhay ngayon, hindi katulad nung araw. May hamon ng buhay. Kaya dapat kailangan natin lahat ito. Nakakalungkot, pagka may hamon na, parang ayaw na. Labanan po natin ang galaw ng mundo. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verse 26 and 27, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. Hindi ako sumusuntok sa hangin.
Subalit sinasanay ko at sinusupil ko ang aking katawan upang sa gayon hindi ako makaalis sa paligsahan pagkatapos ko mangaral sa iba. Ito po yung maganda kay Apostol Pablo. Yung kanyang layunin kailangan meron siguradong patutunguhan eh. Tiyakan yun. At sinusupil niya yung sarili niya. Pagka alam niyang mali, mali. Pagka hindi pwede, hindi pwede. Huwag natin ipinit yung sarili natin. Mag-alam tayo sa Diyos. At naniniwala ko, pagka tuloy-tuloy yung connection natin sa Diyos, magtatagumpay tayo sa tulong ng Diyos. At kailangan natin yung focus. Kung nilayunin natin, i-focus din natin yung buhay natin sa Diyos. Focus tayo dun sa layunin natin, pumokus din tayo sa Diyos. At yan tayo matutulungan ng Diyos. At naniniwala po ako sa tulong na ito ng Diyos, meron tagumpay. Kaya sa taong ito ng 2021, ito pong hamon sa atin. Pagka nakinig po kayo ng balita, nag-alam kayo ng balita tungkol sa pandemic, 3 to 4 years bago malaman ang gamot na gagamitin o yung vaccine na yan ay epektibo talaga. Lahat ng vaccine na ginagamit ngayon, meron nang na-vaccine, meron nang nabakunahan dito sa atin, sabi ng balita, o sa ibang bansa. Yan ay trial pala yan. Wala pang katiyakan talagang cure ang gamot na yan. Kaya nandun pa rin yung laban. Ayon sa mga eksperto, 3 to 4 years maka mawala na ang COVID. Nandyan yung hamon. Dapat patuloy yan talaga sa buhay natin. Kaya tayo pong lahat naharap ngayon sa habon ng bagong taon. Puno ng laban ang buhay. Dapat ang gusto mong gawin may layunin. Kasama ang Diyos. Paglayan taos pusong pananampalataya na magkaroon ng disiplina sa sarili. Sumunod sa kalooban ng Diyos. At i-focus ang layunin na sa Diyos na may matatag na nagpapatuloy tungo sa layunin at tagumpay ng buhay. Sa tulong ng Diyos, sa tulong po ng Diyos, naniniwala po ako sa biyaya ng Diyos. Yung pahayag na ito ni Apostol Pablo, karanasan niya ito eh. Bagamat hindi natin pwede sabihin yung karanasan ni Pablo, pwede ko rin maging karanasan. Pero pinakikita niya po yung mga sistema sa tagumpay sa buhay. At sa maraming eksperto, ito rin po ang nakikita. Kung ito po ang ating titignan at ilalagay sa puso't isipan natin, tiyak na mayroon layunin sa buhay, sa harap ng Diyos, sa harap ng mundong ito, na mayroong pagdidisiplina sa buhay natin ito at focus na matupad ang layunin ng buhay. Magtatagumpay po tayo. Isang magandang umaga po. Purihin po ang ating Diyos. Masaganang bagong taon po sa inyong lahat. Manalangin po tayo. Ama, sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Salamat sa katwiran at katotohanan. Ang dalangin po namin, sangkapan mo kami ng kaalaman at karunungan sa iyo. Mula sa aming pinagmulayan, isangkap mo po sa buhay namin ito. Tanging ikaw lang, Panginoon Diyos, ang aming kinikilala na may kakayanan tumulong sa amin sa mga bagay na ito na pag-aralan namin upang sa pagharap namin sa taong ito makapagsimula kami sa maayos matagumpay na buhay sa ikarangal ng iyong pangalan. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang Pasko din po. Samahan niyo po ako sa pananalangin ng ating mga kaloob. Ngunit bago tayo manalangin, nais ko pong ibahagi sa inyo ang Bible verse mula sa Lucas 6:38 na ang sabi ay, magbigay kayo at kayo ay bibigyan ng
Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay niya sa inyo, sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya ring panukat na gagamitin sa inyo. Sa madaling sabi po, the more that you give, the more that you will receive. Or the amount that you will give determines the amount that you will get back. So, manalangin na po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapalang ibinigay niyo sa amin. Tanggapin mo po ang aming mga kaloob na bunga ng aming pagsusumikap. Tulungan po ninyo kami na maging masigasig sa pagbibigay ng aming kaloob despite of this pandemic. And Lord, please prosper our source of income. Patuloy mo po kaming i-provide ang pangangailangan ng bawat isa at maging channel of blessings para sa aming mga kapwa. Lord, we have faith in you, Lord God, and we trust our life, our health, our wealth, and our finances as well, Lord God. In this we pray in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa natapos na mensahe ng ating pastor. Patuloy po tayong muli na magpasalamat sa ating Panginoon. Binabati ko po ang bawat isa ng Happy New Year. Ngayon po tayo po ay mananalangin. Hallelujah, Jesus, glorify your name. We give you honor, we give you praise, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na tinataas ka namin sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa isang taon, Panginoon, na pag-iingat at pagpapala niyo po sa amin, sa kabila, Panginoon, ng naranasan namin pandemic, Panginoon. Hindi niyo po kami pinabayaan, hindi niyo po kami pinagkulang. Patuloy, Panginoon, na humingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Patuloy, Panginoon, na pagpalain niyo po ang aming buong iglesia, Panginoon. Dalayan ko po, Panginoon, sa pagpasok ng 2021, Panginoon, patuloy na i-bless niyo po ang aming bansa na maging COVID-free na kami, maging normal na po, Panginoon, ang lahat, Panginoon, upang makasamba na po kami sa iyo at makapagpuri, Panginoon, ng sama-sama, Panginoon. Pagpuri, Panginoon, na ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat pamilya na aming iglesia. Patuloy nagpupuri, nagpapasalamat ako, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, ng aming naranasan, Panginoon, hindi niyo po kami hinayaan, Panginoon, na magkasakit ng COVID-19. Salamat sa pag-iingat niyo po sa amin, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na pinasasalamatan ka namin sa lahat ng mga ginagawa mo sa aming buhay. Tunay na, Lord God, na patuloy, Panginoon, na ikaw, Lord God, ang Diyos na umibig at tumanggap po sa bawat isa sa aming Panginoon. Patuloy, Panginoon, na pinupuri ka namin, tinataas ka namin, Panginoon. Nilawalhati namin ang dakilamang pangalan. Thank you, Lord God. Sa iyo po lahat ang kapurihan, ang kapangyarihan, ang kalwalhatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.